Okay. So, syempre sa iba pang tagapakinig namin dyan, sa mga ating mga kaibigan dyan sa Suarez, at syempre sa buong tropa ng 4th Mechanized Infantry Kalasag Battalion, good morning po sa inyo, sir. May gusto ka bang batiin, Kuya Steve? Good morning sa'yo. Good morning, Kuya Ryan. Okay. So, mamaya na tayo magbatian. Okay. Siyempre, akala ko may gusto ka mga batiin. No? Siyempre, proceed po tayo sa updates ng aming 4th Mechanized Infantry Battalion. Nga pala, no, Kuya Steve, no? Tayo ay nag-celebrate ng sila pala, hindi pala. Okay, sorry. National Women's Month, tama ba? Okay. So, yun, anong updates natin, Kuya Steve? Updates last week or sa March. Coverage natin ito is 02 to 08 March. 02 Okay. March. Pero nung March 1, biggest event ng bitawan natin to kasama Okay, kay Ryan. bayanihan team natin, no? Sa may, which is nakabase sila sa Barangay Santa Filomena. Ito po yung kasundulahan natin na nakabase dyan sa may Santa Filomena po, no? So, Bitawa team na pinangungunahan ni Captain Sambo and Second Lieutenant Crodua ng headquarters company ng ating unit. Sa in partnership with CPA United, Philippine Association of Medical Technologies or PAMET, Iligan Medical Center College Department, Medical Technology Department to. Okay. Philippine Association of Nursing Service Administrator of Philippine Incorporated, Iligan City Chapter, and Lab Solution Technologies Incorporated. So ito yung mga partners or stakeholders na kasama natin dito kay Steve. Siyempre, especially yung barangay councilors and barangay officials ng Barangay Santa Filomena. Yung local officials ng ating Barangay Santa Filomena. And then, nice na ano ko lang din, pasalamatan din natin si Vice Mayor Rudy Marco, which nag-provide ng feeding program. Dalawa nga yung binigay niyang lugaw at saka lomi. Okay, so thank you po, Honorable Rudy Marco, sir. Salamat po sa inyong pagbibigay ng suporta sa aming mga activities dyan sa Barangay Santa Filomena po. Regular na talaga si Vice Mayor. Okay, so maganda yan, maganda yan. Sa mga iba pa naming stakeholders, no, yung mga nabanggit kayo kanina ni Kuya Steve, no, kami po ay nagpapasalamat sa pagsuporta. Patuloy na pagsuporta niyo po sa amin. Hindi po dahil sa inyo, hindi po natin na magagawa tong isang malaking event na to para po sa mga kaibigan or kapatid natin dyan sa Barangay Santa Filomena. May yung ano nga pala natin dito kay Steve, yung mga beneficiaries natin ito. So, beneficiaries before yung beneficiaries natin, meron tayong mga iba't ibang klaseng activities. Ano yung mga yan? So, mga different activities na kinandak ng ating Bitawa team is first yung medical check-up. Regular medical check-up yan. And then, nagkaroon din ng dental services, circumcision. Mga dental services, ito yung kasama na yung mga tooth extractions. Bali yung dental services, check-up, then so that's good, maganda yan. That's actually nga, sinuggest ko rin nung time na yung mga matatanda, kasi marami tayong patient na matatanda nung dental. So, nagkaroon din sila ng free blood pressure nung before sila mag-conduct ng baka kasi high blood biglang mahimatay, kawawa naman. Kasi medyo mahirap po yung pagbubunot, no? Tapos meron din tayong haircut. Okay. And then ayun nga yung feeding program ng kay Vice Mayor natin, blood typing, sugar testing. And then may yung feeding natin na kasama. Nag-conduct din sila ng information drive regarding sa health lifestyle. Okay. So maganda pala yung mga ating activities ito. Pero yung mga ating mga beneficiaries, ilan lahat yung mga beneficiaries natin dito kay Steve? So umpisa natin sa circumcision na meron tayong 6 na beneficiaries. So hindi pa sila masyadong magpatuloy ngayon kasi may pasok pa. Ulaw sila pag pumasok sila. Tama. So meron tayong 45 naman para sa haircut. Okay. So marami rin yan, ha? Kasi ito yung mga adults natin tsaka yung mga bata natin. Tapos may 205 para sa medical consultation, and then 47 naman sa tooth extraction, 28 para sa sugar testing, 61 para sa blood typing, and 200 or higher yung nabigyan natin ng feeding program. Mas maganda kung gano'n, no? Ano ba yung ibang activities natin, Kuya Steve? Noong March 4, 2015, available personnel ng 41st Mech Company na which under kay Captain Sorila. Okay. 41st. 41st.
So, led by Staff Sergeant Domingo. Nag-conduct po sila ng cleanup drive activity sa may Tubaran National High School, Barangay Mandulog, Iligan City. Syempre ang kasama natin dito yung mga school teachers, pati mga staff, pati students. Yes, pati yung students, no. At syempre yung 06 March meron din magkaroon tayo ng ibang activity, no. Nagkaroon tayo ng Taibo exercise. Ito actually yung wala sa battalion yan. But ito nga, may Taibo exercise na tayo. Niled to ng 43rd Mechanized Infantry Company, led by PFC Nelmida, CMO personnel natin sa 43rd Company. Kasama natin doon. Okay, so yun nga, kasama po natin dito na nag-participate ang municipal employees, Philippine National Police personnel, municipal and barangay officials, which is headed by Honorable Mayor Aisa M. Asis. Syempre ginanap to sa may Matunggaw Gymnasium, no. Itong Taibo exercise natin, no, Kuya Steve, talagang nakakatulong to para iano yung physical health ng ating mga Kuya Ryan. Kababayan, yung sa atin yung Zumba naman, di ba? Zumba. Zumba naman. Syempre, mas magalaw yun sa Zumba kaysa sa Taibo. Yun nga lang po, no, yung ito nga po kasama ko po leader dito si Kuya Steve. Yan po, siya po yung isang leader ng Zumba namin, no. So, kasama ka naman doon, Kuya. Kasama ko pala ako doon. Zumba master ba? Parang backup dancer lang ako doon. Anyways, at least nga, di ba? At least ito nakakatulong to sa mga ating mga kababayan na mapa-improve yung mga physical health nila, no. In which sumasayaw sila, nag-enjoy sila. Yes. Nag-exercise na rin sila. Tama, no? Okay, so ano yung 07 March natin, Kuya Steve? Led by Staff Sergeant Layos. Kahapon to, di ba, yung sa 43rd? Okay. So, nag-conduct sila ng mangrove tree planting. 43rd o 41st ba yan? Parang 41st 43rd to. 43rd ba yan? Okay, sige. So, ito yung kahapon na activity. So, 07 Saturday. Tama. Tinext lang daw sa kanila nung Friday. Yes, okay na yan, So, nagkaroon sila ng mangrove tree planting together with faculty members and student of CBA Department of St. Michael College, Iligan City. Held at Barangay Santiago, Iligan City with a total of 1,500. Grabe mo, 100,000. Kaya mo ipangalan. 1,500 mangrove seedlings. 1,500 mangrove seedlings planted. Now, diyan po yan sa may Barangay Santiago, Iligan City, mga kaibigan, no. At syempre, yan po ay isa na namang activities ng ating mga kasunduluhan na kung saan tumutulong po tayo sa pag-improve tumutulong tayo para makuha po natin yung ng target natin ng environmental protection, di ba, Kuya Steve? Tama ba yun? Tama. So, ngayon, ito yung sineselebrate natin, no, kung saan tayo nag-participate. Itong 08 March, Kuya Steve, no? Ito yung pag-join po natin ng National Women's Month. Yes, celebration. Ito po yung team nila, no? Juana, desisyon mo ay mahalaga sa kinabukasan ng bawat isa. Ikaw na. So, ito po ay ginanap kanina dyan sa may Iligan City National High School. Yun nga pa pala yun. Naalala ko, no? Iligan City National High School, at sila ay nagkaroon ng fun walk. Tama ba? Fun walk. Meron nga din fun dance yun. Fun dance, okay. Pero paano sila mag-fun dance kung nandun naman sila nag-fun walk muna? Baka pagkatapos. After. Okay, after. Okay, so dyan po ay inatenan po yan ng aming magagandang vlog sa dalahan. Okay, kasama po dyan si Ate Ash at saka po si Ate Jen. Si Ate Jen, yan. Kasama po sila doon na nag-attend ng 2015 Walk for Fun. Walk for Fun o Fun Walk? Fun walk. Okay, 2015 National Women's Month. Before po tayo mag-proceed sa iba pa namin activities, no? Siyempre kami muna mag-break at siyempre konting pahinga muna. Siyempre tayo ay magsama-sama ulit. Babalik po kami mamaya at sa ilang sandali. Salamat po, mga kaibigan. Gusto ko masayang pamilya. Gusto ko maunlad na pamayanan. Gusto ko nagkakaisang bayan. Ako, gusto ko kapayapaan para sa lahat. Ikaw, anong gagawin mo? Para makamtan ang asam na kapayapaan at kaunlaran, makipagtulungan, makiisa,
at makipagbayanihan. Bayanihan, kaya natin to. O anak, abalang-abala kaya ta dyan. Saan bang lakad mo? Naku tay, meron kasi kami ngayong programa sa university. Ano naman yun? Tay, ang university namin, katuwang ang local government units, government offices, pati pulis at mga sundalo ay magsasagawa ng community outreach program para sa mga kababayan nating mahihirap. Anong klaseng programa yan, anak? Ngayon ko lang yata narinig yan. Alam mo tay, kaming mga nursing students ay nakikipagtulungan sa mga sundalo, local government officials at iba't ibang mga organisasyon sa pamimigay ng libreng gamot at pagsusuri sa kalusugan ng mga kababayan nating mahihirap. Matagal na namin ginagawa to tay, lalo na at aktibo ngayon ang mga sundalo sa pagsasagawa at pakikipagtulungan sa mga programang naglalayong protektahan at pagsilbihan ang bawat Pilipino. Maganda yan, anak. At natutuwa akong marinig yan mula sa'yo. Teka anak, paano naman ang tulad kong tatay? Ano naman ang pwede kong magawa para makatulong dyan sa inyong programa? Tay, marami kang magagawa. Lahat tayong gustong tumulong at maglingkod sa kapwa ay may pagkakataon na maging volunteer. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin ngayon para naman masaksihan mo ang mga proyektong isinasagawa namin. Sige anak, sasama ako. Tara na tay! Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Magkaisa, magtulungan, magsama-sama upang matulungan ang ating mga kababayang nangangailangan. Ito na ang pagkakataon natin upang maiparamdam ang pagmamahal sa ating kapwa at sa ating bansa. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang kapayapaan at kaunlaran ng bayan. Nakamit ang kaunlaran ng ating bayan. Bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Kaya't ipagpunyagi ang kaunlarang nakamtan. Pahalagahan ang natamasang kapayapaan. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Makipagtulungan, makiisa, at makipagbayanihan. Lahat makikinabang, bayanihan, para sa atin to. Bayanihan. Hangad po namin na patuloy pang maranasan ang nakamit na kapayapaan hanggang sa susunod pang henerasyon. Hangad ko po ay mas lalo pang umunlad ang ating bayan para sa buong sambayanan. Mas malaki po ang inyong magagawa upang kami ay maprotektahan. Kahilingan ng kabataan ay ating tugunan. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Makipagtulungan, makiisa, at makipagbayanihan. Lahat makikinabang, bayanihan. Nay, bakit maraming tao dito ngayon sa barangay? Kasama ng mga sundalo si Mayor at iba pang lider ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Oo nga anak. Halika, lumapit tayo at para malaman natin ang dahilan. Kapitan, bakit marami tayong bisita? Anong okasyon ngayon? Si Mayor, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Agriculture, Department of Education at Department of Health ay naririto ngayon para alamin ang mga problema sa ating barangay at nang sa gayon ay mabigyan nila ng tamang solusyon. Mukhang himala po yata na nandito sila ngayon para alamin ang ating problema. Aling Nena, kanilang napag-isipan na ang problema sa insurhensiya at kahirapan ay hindi kayang resolbahin ng kasundaluhan lamang. Kaya sila ay nagkaisa na magtulungan upang tugunan ang mga problema ng mamamayan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng paghawak nila ng armas ay naguugat sa kakulangan ng paghatid at pagtugon sa serbisyong pampubliko. Sa tingin niyo po ba, Kapitan,
mariresolve ba nila ang problema sa kahirapan at insurhensiya? Alam mo, Aling Nena, tungkulin ng bawat Pilipino na tumulong at makiisa para sa ikaunlad ng buong sambayanan. Ah, ganun pala. Kung ganun, bilang isang ina at ilaw ng tahanan, responsibilidad ko pala na siguraduhin gabayan, mapalaki ng matiwasay at mapag-aral ang aking anak. Nang sa gayon, ay magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Ako naman, bilang isang kabataan, ay dapat siguraduhin makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang kinabukasan. Kami namang mga lider ng pamahalaan ay nararapat lamang siguruhin na makararating ang mga programa ng pamahalaan sa ating mga kababayan at huwag ibulsa ang pondo ng bayan. Paano naman po yung mga rebelde? Ano po ang dapat nilang gawin? Aling Nena, Kap, Inday, malaking bagay may tutulong ng mga rebelde. Mayor, andyan po pala kayo. Kailangan gawin ng mga rebelde ang magbalik loob sa pamahalaan at itakwil ang paghawak ng armas. Ito ay para hindi na matakot ang mga mamumuhunan na magtayo ng mga negosyo. Sa ganitong paraan, ang mga katulad ni Inday na balang araw ay makakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ay maraming trabaho na mapapasukan dahil marami ng negosyo. Salamat po, Mayor at Kapitan. Dahil sa inyo ay naiintindihan ko na ang importansya ng katahimikan, pagkakaisa at pagtutulungan para matapos na ang problema natin sa kahirapan. Tara na, Nay! Uwi na tayo! Bakit ka nagmamadaling umuwi, anak? Hindi pa tapos ang programa sa barangay. Kasi, Inay, gusto kong sabihan si Itay na magbalik loob na siya at makipagtulungan sa pamahalaan. Hanggat hindi kasi siya magbabalik loob at may kaguluhan, ay hindi ko makakamit ang magandang kinabukasan. Tama ka, anak. Tara na. Okay po, nagbabalik po ulit ang programang Kalasag ng Mamamayan at syempre, Kuya Ryan pa rin at syempre kasama ko si Kuya Steve. Okay, Kuya Steve, mayroon ba tayong mga upcoming activities dyan sa ating mga dito sa lugar ng Iligan City? So magkakandak po kami ng Tayo ba yan? Oh, tayo, Philippine Army. That's bagay. So magkakandak po ng, so in partnership po sa atin kasi in-invite tayo na magkandak po ng mega job fair to Mega kasi, o mini? Parang mini lang Mini lang ba? Oo, mini. Okay. Mini job fair. Okay. Sa St. Michael's College. Sa March 11 po ito, Okay, Wednesday. sa March 11. So ngayon po, imbitado po natin dito yung Army Recruitment Office ng Mindanao. So meron po tayong magkakaroon po tayo ng mga screening depende kung magkakaroon po tayo ng exam, kung kakayanin po ng oras. But ito nga po, kung sa mga gusto pong pumunta po sa job fair na yan, magkakaroon po meron po tayo mga requirements. So magkakaroon po tayo ng requirements, yung basic requirements na syempre dapat bago sila pumunta doon, meron sila niyan, 'di ba? Ano po yung mga requirements natin diyan, Kuya Steve? Ito yung mga requirements natin, Kuya Ryan, At least 5 feet in height. Syempre dapat 5 feet po yung height. Syempre kung mas mababa po sa 5 feet, hindi baka masayang lang po yung punta niyo, Matulog kasi kadalasan yan, Kuya Steve, ang nangyayari niyan, before sila pumunta sa isang meron silang yung height basta sa dingding yan nakadikit ba? May naka-drawing na parang ruler yun. Yes, so susukatin ka pa doon yung sa mga interested applicant po kasi po sila kadalasan po may mga pumupunta dapat talaga qualified po talaga kayo para hindi po tayo mahirapan hindi tayo ganun masasayang kasi yung effort. Yes, masasayang yung effort. Siyempre number 1 na requirements pa man dito is the height. Yes, na height po yan. Pero dati nga po kung babalikan po natin yung mga noon pa na height requirement po is 5'4" po yun para sa lalaki. Sa babae 5'2" ba yun noon? Hindi ako nagkakamali. 5'2". Kasi ako noon ganun 5'4". So ngayon ang height ko naman is nasa 5'8". So okay pa. So wala talaga akong kaba. Pero sa mga iba noon medyo mahirap talaga yon. Pero ito nga at least 5 feet na lang po yung hinihingi natin ngayon. Both male and female po yan. Another requirement ko, Steve, is 18 years to 23 years old yun. Single and never been married or separated. Must not have been sired any children.
Okay, so yung ano nga po, no, sa 18 to 23 years old nga po yung ating kung sino po yung gustong aplikante ng candidate soldier, at syempre po sa candidate ng pang officer is ano po yan, 21 to 24 years old po mga kaibigan. Yan po yung requirements natin per age. Ano po yan kay Steve? Alin? Ano pa yan? parang ano ka, nakalimutan. Nawala ako sa sarili ko. Okay. Natural born Filipino citizen. Ayan yung pinag-usapan natin kanina. Dapat natural born Filipino citizen po kayo. Hindi po kayo ipanganak sa ibang lugar, no? Sa ibang bansa, yung mga ganun po ba? Yun yung tinatanong ko sa'yo kanina. Yan yung tinatanong mo sa akin kanina. At syempre, ano pa ba yan? 2 pieces, 2x2 picture with white background. Opo, ito po yung 2 pieces with white background, no? Ito 2x2 po yan. Ito po ay hindi whole body picture yun. Yes, hindi whole body picture. Pakiano na lang po, kung kayo po yung nakikinig ngayon, kung sakali is mag-prepare lang po kayo. Kung at least kung hindi siya kinakailangan, at least meron pa rin po kayo kasi darating po yung time kakailanganin niyo po siya para sa pag-apply po ng Philippine Army. So, yung NSO certificate, kailangan po ba yan, Kuya Steve? Oo, kasamang Kuya Ryan. Kasama yung birth certificate NSO with official receipt, syempre. Syempre, kailangan po yan mga kaibigan, yung NSO certificate, no? Kasi syempre, yan po yung magpapatunay kung ilan po talaga yung edad nyo. Diba? And syempre, kasama din na requirements is yung NBI and PNP clearance. Yung NBI, PNP clearance naman po, no? Hindi pa natin masyadong ano yan kasi tawag ito. Pero iyan nga po kasi yung basic requirements. Pero yung NBI and PNP clearance, since na ito ay job fair pa lang, baka i-provide na po nito natin kapag after na po, no? After nyo po mamag-register o makapag-exam po, no? Sa job fair na to. Kasamang Kuya Ryan. So, kasama din yung requirements ng original or authenticated transcript of records or TESDA certificate na authenticated din. At syempre yan, mahalaga po yan ng mga ating mga requirements. Syempre kung ito po yung nagbabase kung ano po yung mga natapos po natin, mga kung college graduate ka po ba or high school or 7 units lang nakuha mo sa college, tama ba? Kuya Steve? Kuya Ryan, so may nakikinig sa atin si Maria Mercedes Hermosillas ng ating kabarangay sa Suarez. Okay, so good morning. Mag-apply daw po siya. Okay. Si Incheck ata yun. Hindi ako nagkakamali na. Okay, so good morning sa iyo. SMC pala to. Okay, Maria SMC Mercedes. kasi siya, diba? Yes, St. Michael College po, no? Ayan po. Siyempre, may iba pang mababatiin dyan, Kuya Steve. Batiin din natin to si Jasmine Tubil. Si Miss Jasmine Tubil. Good morning po sa inyo. And si Miss Louiselin Palmares Malinaw ng ilan ba yung apelido Kulambugan to. Kulambugan. So kachat ko to kaninang kaninang madaling araw habang duty ako. So marami palang kakilala to sa Sabi niya magkakaroon siya ng binyag sa May 11 ata yun, sabi niya. Okay, so sana imbitado din ako para meron tayo libre tayo sa pagkain nito po. Okay, so yun nga, yan po yung mga requirements natin sa mini job fair po, no, na ikakandak ng Army Recruitment Office ng Mindanao po, no, sa Cagayan de Oro po yan. Dito po sa St. Michael College mini job fair, 11 March po yan, 2015. So para ganahan daw yung yung mga gustong mag-apply sa sundalo, benefits natin is starting salary of enlisted personnel is 17,780 per month. Okay, so medyo malaki-laki na rin yan, no? Hindi medyo malaki talaga. Malaki talaga. Okay. Libre patulugan, diba? Okay, libre patulugan. Okay. Sa officers naman natin which is 4-year graduate naman to, meron silang base pay na 26,149 per month. Okay, so ayoko na magkwenta, malalaki yung mga ilang digits ba yun? 5, no? So ayoko na magbilang. Anyways, yan, ayan po yung mga benefits natin, mga kaibigan, no? So para lang po yung gustong kung magaganahan po kayo na sumama po sa aming organization ng Philippine Army, yan po yung mga benefits po natin, no? At syempre, ano yung current activities natin kay Steve? Okay, current activities is continuous conduct of joint checkpoint operation together with Philippine National Police in the area of operation. And then yan yung ginaganap natin na dito lagi sa sa may 41st sa may 41st. Iligan City Police Station. Yes, meron yan dyan. Yes, meron tayo. Meron din tayo dyan sa may Matunggaw. Balui, meron tayo sa Balui. And then meron din dyan sa may Global. Meron tayo dyan. Yan.
So again, meron din kaming conduct of regular Zumba dance fitness session. At syempre sa kampo. Siyempre, led by Kuya Steve po yan, no? Ayan po, tandaan nyo mga kaibigan. Okay. Okay siya. Makikilala nyo po ako doon. Okay, so- Magsasayawan tayo doon. Okay, so yan po, no? Yan po ay ginaganap dyan sa batalyon namin sa may Camping Toy, Barangay Suarez, Iligan City. Every Tuesday Tuesday. and Thursday and of course kahapon Saturday. Saturday. Siyempre, anong oras nga pala nag-start yung Kuya Steve? Actually dapat mag-start siya ng 5:30. Okay. Oh, so dapat talaga 5:30 kasi maliwanag na kasi kung madaling pa hindi tayo magkakidaan. Tsaka Okay. masyadong mahaba yun. Okay, na Yung so Zumba dance yes, fitness medyo natin. opo, meron po tayong 1 hour na Zumba dance fitness po dyan sa kampo, no. Syempre nire-remind ko lang din po no, na in-encourage ko na to watch the TV program of the Philippine Army, Bayanihan, aired over UNTV Channel 37 every Saturday po yan, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, every Saturday kahapon po, no. So, at syempre paki-like na lang po yung aming page sa mga kachat ni Kuya Steve, sa mga, ako wala kasi yung kachat anyways. Ayan po, no, like our page in Facebook. We have 4th Mechanized Infantry Kalasag Battalion. Yung next time po namin yung Instagram at saka yung Twitter, gagawa po kami ng account. But Sana daw may hashtag. next Para daw pati sila nakukuha nila yung mga yes, pictures. next time we will po gagawa po kami ng ano na yan. Gagawa po kami ng account para dyan sa Twitter at Talagang sa active Instagram. to si Miss Maria Mercedes Hermosillas. Sabi niya pa, mag-conduct sana daw tayo ng fun run activity. Well, yung fun run po natin, no, we're going to work out yung mga ganyan activities po. As of now, syempre busy pa rin po ang ating batalyon at syempre tingnan na lang natin kung ano yung pwede mga mangyari. Sasuggest natin yan Yes. kay battalion commander Okay. namin. So meron po tayong hotline numbers ng ating mga iba't ibang line units at syempre ng aming batalyon. Ano to Kuya Steve? So sa ating main effort or the 4th Mech Battalion is the telephone number is 222 333 and then 4. Again, it's 222 333 and 4. Sa Globe, hotline number namin is 0917 5944464. Again, it's 0917 5944464. Sa 41st Mech Company na nakabi sa Barangay Dalipuga, 0917-720-5055. Ulitin ko po, it's 0917-720-5055. Okay, so ayun nga po yung sa 4th Mech Battalion at 41st. Sa akin naman yung 42nd Mechanized Infantry Company, 0917-706-0379. At syempre sa 43rd Mechanized Infantry Company, 0939-301-6903. Ayan po yung mga hotline numbers ng ating line companies at syempre ng aming batalyon. Kung meron po kayong mga gustong itap sa amin, mga gawing partners or sa mga ano pang klase activity na gusto nyo isama ang ating mga kasunduluhan, is ayan po yung mga contact number na pwede nyo pong makontak. At syempre sa in case of mga emergencies, ayan din po yung pwede nyo tawagan ang aming hotline numbers. Diba Kuya Steve? Kuya Ryan. Okay. So may nagpapahabol si Okay. RB Baldovino or also known, kapatid ko to si Okay. Santos. Mhm. Nagpapagreet siya and sabi niya lahat ng tropa ng mechanized dito sa Pantar, especially siya nga, si Pugayong, si Okay. Baldone, Sanchez, mga boy luto. Hahaha, sabi nila. Okay, so yun, mga tao. Baka masunog yung niluluto niyo dyan. Okay, yung mga binabanggit kay Steve, yan po yung mga kasama natin dyan na nakabase po sa may Pantar, Lanao del Norte, no? At syempre, yan po, Kuya Steve, no? Konti na lang po yung oras natin. Konti na lang, wala na talaga tayong oras. Okay, so mga kaibigan, konti na lang po yung oras namin. Wala na talaga kaming oras. Syempre, Pero ipapahabol ko ulit ang isa pang greetings kay, sino ba to? Si Archer 28. si ano yan, si Magbanwa. Magban. Sabi Big niya, Magbanwa. pa-cheat daw, sigilaw ka. Sorry, nandito ako, wala isusi, wala din sinera, nag-marketing. Oo nga eh. Kasi Sige. especially kay sa best friend ko si Corporal Ron Augustus Guillermo. Okay, so
So, Pati si Corporal Aliperio ng 15IB. sana nakikinig sila ngayon, no? Yun nga po sa mga binanggit niya, mga pahabol pa na ibang bate. Maraming salamat po sa inyo mga paikinig sa amin. Siyempre, hindi po kayo nagkasawa na ikinig. Maraming salamat po talaga. No, siyempre, before po kami matapos, ito po lang yung aming mensahe, no? In behalf of our Battalion Commander. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta na ibinibigay sa amin, no? Yung mga partners po namin na nagbibigay ng suporta diyan sa amin po sa batalyon ng 4th Mechanized Infantry Kalasag Battalion. Kumbaga kami po ay patuloy na maglilingkod sa inyo at syempre gagampanan ng aming mga tungkulin, no? Syempre ito nga po yung motto namin, we are the guardians of peace, at syempre kami po ay inyong partners sa development, no? Yun lang po, maraming salamat Kuya Steve. Wala tayong oras. Okay, so Okay. we're going home na. po. Okay, maraming salamat po and thank you. Happy Sunday po Happy mga Sunday. kasama natin dyan sa barangay. Ito po si Kuya Ryan at syempre kasama si Kuya Steve. Ito po Andy, Kalasag ng Mamamayan. Okay, thank you. Sa lupa